Sumukupang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At yung araw po is pagpapatuloy po natin ating series po patungkol po sa Christmas week, Emmanuel's God with us. So yung una po nating tinapik po nun po is the coming Prince, pangalawa po, the humble ruler, pangatlo, the Savior and Lord, pang-apat po, the divider of time, panglima, the Emmanuel God with us, and ngayon naman po is the light has dawned. So, para naman po sa ating scripture po, ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 4, verse 16. Dito po ang sabi po sa English, When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever's follow me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ito naman po ang sabi po sa Tagalog po, muling nagsalita sa kanila si Jesus, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. So yun po yung ating Bible verse po para sa araw na to. Ang tayo naman po dumako po sa ating pong teaching for katuruan. Una po, Jesus is the light of dawn. So, si Jesus daw po, siya po yung nagsisilbing ilaw po natin. Kumbaga sa bahay po, meron po tayong ilaw ng tahanan, pero pagdating po sa ating Panginoon Diyos po, siya po yung pinaka-light po natin, or siya po yung talaga yung pinaka-ilaw po ng buhay na natin, kung saan po siya yung po yung nagpapaliwanag kung ano po ang meron po tayo, kung anong klaseng pagkatao po ang meron po ang ating Panginoon Diyos po ang nagpapaliwanag nun, lalo-lalo na po sa mga taong naniniwala po sa Kanya, or mayroon pong true faith po pagdating po sa ating Panginoon Diyos, kung sa ating Panginoon Diyos po, kung saan ating Panginoon Diyos po ang kanilang nagiging ilaw for hope po. So, once na we are down na po in all things that we have done po, we always remember that we have God po, we have Jesus the light po, para hindi po tayo maging darkness po, hindi po tayo maging madilim po sa ating buhay po, bagkus meron po tayong light po, which is si Jesus Christ po. So, pangalawang katuruan po, Jesus reveals truth against light. So ang lies po is ang may kagagawan niyan po is yung demonyo, which is si Satan po. But when we are God, or when we are the side of our Jesus Christ always reveals the truth with us po, kung ano po yung dapat na mangyari po sa atin, hindi niya po yung tatago. Bagkus isisiwalat niya po yan, kasi alam po ng ating Panginoon Diyos, once na siya po yung gumawa, or siya po yung kumilos, they have a good meron pong magandang kakalabasan po, or they have a good result po pagdating po sa pag nire-reveals po lahat po ni Jesus Christ yung mga truth po sa ating buhay na minsan ayaw nating malaman po ng iba, pero pag sigad po talagang nag-reveals po ng katotohanan po against lies, they always have a good result po. So, pangatlong katanungan po, Jesus has victory over darkness. When we come in darkness po, kasi pag sinabi po natin mga kasamaan, it always Satan doing po. Kagagawan po palagi yan ni Satanas po. Pero kapag when we are in Jesus Christ po, we have always victorious po with us po. Kasi kahit kainin po tayo ng darkness po, pero kapag alam po natin yung faith po natin is na kay Jesus Christ lamang po, we always victorious po. We victorious at the end po, kahit anong mangyari po, kahit gaano kalalim po gaano kalala po yung darkness na sumakap po sa atin. But when we are Jesus Christ po, hindi po tayo matatalo, bagkus palagi po tayo mananalo, kasi nasa atin po ang ating Panginoon Diyos. Kumbaga kasama po natin siya sa buhay po natin kahit anong mangyari. So, yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po sa pakikinig, and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.